شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isang magandang pagkakataon po ngayon na kung saan may bahagi namin sa lahat ng mga nagmumuslim ang aklat na ito na pinamagatang Bagong Muslim Ako, Anong Pag-aaralan Ko. Ibig sabihin ng librong o aklat na ito ay tinatalakay niya yung mga basic na pangangailangan agad ng isang taong nagmuslim o isang bagong yakap sa Islam. At ito ay nakadesign, naka-arrange ayon sa pangangailangan na dapat unahin para sa isang bagong yakap sa Islam na naaayon sa kanyang kakayahan at kaalaman. So, ang aklat na ito ay mayroong siyang 7 paksain na kung saan dapat na maintindihan, malaman o matutunan ng lahat ng bagong Muslim o bagong yakap sa Islam. So, unahin po natin sa unang paksaan na ito ang tinatawag na mga haligi ng Islam. Ang mga haligi ay itinuturing na kung saan pinakamahalaga sa lahat ng kautusan. Dahil ito ay haligi na kung saan kung hindi ito na itayo o hindi na itatag ng isang tao, ibig sabihin hindi nakatayo sa kanya ang Islam. At sa kanya ay hindi na itatag ang tinatawag na Islam o ng tinatawag na pananampalataya. Ganun kahalaga ang tinatawag na arkan, mga haligi, sapagkat ito ay mga pangunahing paksa na dapat mapag-aralan ng lahat ng yumayakap sa Islam. So, unahin natin ang 5 haligi ng Islam. Ang haligi, pinaliwanag natin, napakahalaga na kung saan sa lahat ng mga wajibat ay ito ang pinakamataas na dapat natin itong may tayo sapagkat ang rukn, kapag hindi ito naganap, hindi nakumpleto, hindi na isagawa, ay mali ang isang bagay. Kung ito'y sala, mali ang sala. Kung ito'y Islam, mali sa kanya ang Islam. Sa kanya ay hindi na ituwid sa kanyang sarili. At kahit anong mang gawin natin, ang Islam ay nakatayo pa rin. Pero para sa isang tao na yumayakap sa Islam, hindi niya maitatayo, mapapatunayan na siya isang Muslim hanggat hindi niya ito nagagampanan. So, ang Islam ay tulad ng inyong natutunan na ito ay katagang Arabic na kung saan ang kahulugan ay ang ganap na pagsuko sa kalooban ng nag-iisang tagapaglikha na Panginoon ng lahat na sinasamba at dapat paglingkuran sa pamamagitan ng kanyang kaisahan, pagsunod sa kanyang mga kautusan o pagtalima sa lahat ng mga ipinag-utos niya at pag-iwas at paglayo at pagiging malinis sa anumang uri ng pagtatambal sa Diyos at sa mga gumagawa nito. Yun ang Islam. At ang Islam ay kung saan din. Ito ang din ni Allah subhanahu wa ta'ala na kadalasang isinasalin natin ang din sa salitang relihiyon. Ang Islam ay kung saan biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng napakaraming natanggap nating biyaya
ang pinakamainam na biyaya ay ang Islam. Sapagkat ang kayamanan, mga sasakyan, bahay, o anumang bagay, ay ito ay maituturing na kung saan may hangganan. At maaring ito ay makabuti sa atin, maaari naman ito ay makasama sa atin. Pero ang Islam na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makakabuti ito sa atin. At kailanman ay hindi sa atin ito makakasama. Ang desisyon na ginawa natin ng pagmumuslim ay hindi ito makakasama sa atin, bagkus ito yung pinakamainam na kabutihang natanggap natin. At sa ating desisyon, ito ang pinakatama sa lahat ng tamang desisyon na ginawa natin, ang pagmumuslim natin. So, ang Islam ay napakalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin, na kung saan tayo ay dapat magpasalamat, tayo ay dapat na kung saan magsumikap sa mga kautusan niya, sapagkat ang pagpapasalamat sa Diyos ay unang-una ang pagsunod sa lahat ng obligasyon na ipinag-utos niya. At ang Islam ay mayroong tinatawag na 5 haligi. At ang 5 haliging ito ay kung saan ito yung mga lantarang nakikita natin na base dito itinuturing natin ang tao na siya ay isang Muslim. So, una sa mga haligi ay ang 2 pagsasaksi, na ito yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah, at ang pagsaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah. Ito yung syahadatan. Ito yung 2 pagsasaksi, na kung saan minsan kung ang sabihin lang ay ang syahada, ay kung saan kasama na doon ang 2 ito, magkasama na ang pagsaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at pagsaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsaksing ito ay tungkulin na kung saan dapat itong isagawa, na ito'y pagdideklara at pagpapatotoo, panunumpa, na kung saan wala kang ibang pinaniniwala ang Diyos, wala kang ibang sasambahing Diyos, wala kang ibang tatanggapin at paniniwalaan maliban lamang sa Kanya. At ang lahat ng Diyos-Diyosan ay i-reject natin, tatanggihan natin, hindi natin paniniwalaan. At ang pagsaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pagpapatotoo, na kung saan paniniwala din na siya ay sugo ni Allah, ipinadala sa sangkatauhan bilang pinakahuling sugo, na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suntungulin natin dyan, paniwalaan ang lahat ng sinabi niya, sundin ang mga ipinag-utos niya, iwasan ang mga ipinagbawal niya, isabuhay ang way of life, pamamaraan ng buhay niya sa abot ng ating makakaya na pinahintulot niya sa atin, at huwag tayong gagawa ng anumang pagsamba maliban lamang sa pamamaraang ginawa niya. At mahalaga ito sapagkat ang pagsamba, ang asal, ang origin ng pagsamba, lahat ng pagsamba ay ipinagbabawal maliban lamang kung may dumating na matibay at malinaw na basihan na ito ay ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng Quran o kaya ng kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang syahada ay tungkulin natin, na kung saan hindi lang ito araw-araw, hindi lang oras-oras, kung saan sa abot ng ating makakaya ay panatiliin natin ang pagsasyahada, ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ito ay tungkulin natin sapagkat napakahalaga nito. Ito yung susi sa pagpasok sa Islam, na once na ang isang hindi Muslim ay sumaksi, sabihin niyang syahadatain, ay lahat ng kanyang mga kasalanan
ay ipapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na para siyang bago ipinanganak ng kanyang mga magulang na walang kasalanan. Of course, huwag nating kaliligtaan maliban lamang sa kanyang mga utang sa tao dahil ang utang ay utang. Pero ang mga kasalanan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinatawad na yon kung siya ay tunay na nagmuslim para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang haligi ang tinatawag na salah. Ang salah ay ang kahulugan nito sa literal ay panalangin, yung dua. Okay. Ngunit ang tinutukoy nating salah ay ito yung pagdarasal na nag-uumpisa sa tinatawag na takbir at tinatapos sa tinatawag na taslim, yung pagsasalam. May mga ruko, may mga adhkar, may mga binabasa rito, may mga panalangin, binabasa ang Fatiha, ang banal na Quran sa tinatawag na salang ito. Ang sala ay 5 beses sa isang araw na tungkulin. Obligado, wajib sa lahat o bagkus tinawag itong fard, isang uri ng pinakamataas na kung saan obligasyon o pinakamataas na wajib ay ang tinatawag na fard at ito ay fardu ain sa lahat ng Muslim. Tungkulin niya ito, tungkulin nila ito na kung saan gampanan 5 beses sa isang araw. Ito yung tungkulin na 5 beses sa isang araw na dapat nating gampanan. Ang sala na dapat nating gampanan ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ang sala na dapat natin makamit ay ang salang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagbabawal ng mga malalaswa na salita o gawain at mga masasama. Kapag ang isang tao ay nagsasala at nababago niya yung kanya sarili, napagbabawalan niya ang kanya sarili sa lahat ng masasama, na-meet niya ang tinatawag na salah. Dahil ang salah, ito yung kung saan connection natin sa Panginoon natin araw-araw. At kapag ang isang tao ay palaging nananalangin 5 beses ang araw, ay kung saan mas napapalapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at nalalayo siya sa anumang mga ipinagbabawal o anumang mga masasama. At may mga detalyeng pag-aaral tungkol dito na siyang ating tatalakayin sa mga susunod na episode inshallah ta'ala. Ang ikatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakah. Ang zakah, ito yung paglago. At ang tinutukoy dito, ang zakang ito yung tungkulin ng lahat ng mga may kakayahan na kung saan ibigay sa mga nangangailangan. Tungkulin ng mga may kakayahan o tinatawag na mayayaman o may kakayahan na magbigay ng zakah, na ibigay ito, kunin sa kanilang kayamanan para maging dalisay ang kayamanan nila at maging dalisay sila sa kayamanan, kunin dito yung karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay na karapatan ng mga nangangailangan. At yan ang kagandahan sa Islam. Sa Islam ay ikatlong haligi na kautusan ay inobliga sa lahat ng mayaman na kung saan wag nilang pabayaan, wag nilang kalimutan ang mga nangangailangan. Hindi na kailangan pa na sila ay paalalahanan o kaya ay hingian. Dapat, dahil sa ito ay tungkulin, obligasyon ng lahat ng mayaman na kunin, tanggalin ang tinatawag na zakah at ibigay sa mga karapat-dapat na tumanggap nito. Ito ay hindi nila pag-aari. Ang kayamanan ngayon actually, pati ang kanilang sarili pag-aari ni Allah, ipinahiram lang sa iyo. At sa ipinahiram sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang inobliga dyan na kunin. Kung sa salapi ang pagbabasihan at kapag ang tao ay halimbawa umabot sa takdang bilang ng zakah ang kanyang kayamanan at umabot sa takdang panahon, ay kailangan kunan ito ng 2.5% sa kanyang salapi na kung saan ibigay ito doon sa mga nangangailangan. Ito yung kagandahan sa Islam na kung saan
hindi pinabayaan ng Islam ang mga nangangailangan, inobliga ang mga mayayaman na kung saan tulungan ang mga nangangailangan. Inobliga ang mayayaman na kung saan tulungan ang mga may hirap o mga nangangailangan. At ito ay pagsasanay sa kanila, at hindi lang yon. Once na kung saan malaman nila kagandahan ng pagbibigay sa kapwa, ay kung saan pupunta na sila sa tinatawag na malawak na isyong kawanggawa o sadaka. At mayroong detalyeng pag-aaral dito na ating tatalakayin sa mga susunod insyaallah ta'ala. Ikaapat na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno. At ang pag-aayunong ito ay tungkulin ng lahat ng Muslim na may kakayahang pisikal na kung saan hindi naglalakbay, na nasa tamang kaisipan, nasa tamang gulang, na hindi naglalakbay, gampanan ang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan. At ang tungkulin ito ay taunang tungkulin. Ang shahada ay every seconds kailangan tayo naniniwala doon. I-maintain natin yon. Ang sala ay 5 times a day. Ang zaka is nakadepende ito kung kailan ma-meet yung saktong bilang o takdang bilang at takdang panahon. Okay? Of course, yung sa kayamanan, sa salapi, ay mayroong mga nagsabi ng mga pantas na kung saan pag umabot ka na sa 85 grams na ginto ang pera mo, ay umabot ka na doon sa takdang bilang at bibilangin mo naman ito ng 12 months ng Hijri calendar. At pag nakumpleto yon at na hindi bumaba, yon obligado ng kunan ng 2.5%. Pero sa mga pananim, okay, sa mga pananim, yung mga hindi na i-stock ay kung saan kung ibebenta ito sa salapi ito sa pera, doon kukunin yung zaka. Pero ang mga na-i-stock tuwing ani nila ay kinukuha yung zaka. Detalye ng lahat ng ito tulad ng mga hayop o mga ibang ari-arian ay sa susunod na episode ng pag-aaral tungkol sa zaka, inshallah. Pero ang pag-aayuno ay tungkulin ng lahat ng Muslim na nasa tamang gulang at tamang kaisipan at may kakayahang pisikal at hindi siya naglalakbay. Karagdagan dito para sa mga babae, wala siyang buwan ng dalaw. Okay. So sa Ramadan yon, ang babae, hindi siya mag-aayuno, pero pag nawala yung kanyang buwan ng dalaw, pagkatapos ng Ramadan, babayaran niya kung ilan yung mga araw na lumipas na hindi niya napag-ayunuan. Dahil ang babae, hindi siya inuobligang mag-ayuno at magsala kapag nasa kanyang buwan ng dalaw. Ngunit kapag katapos ng Ramadan, ang sala hindi niya nababayaran kung ilan yung hindi niya napagsalahan. Pero, ang pag-ayuno sa Ramadan ay kailangan bayaran niya kung ilang araw yon. Limbawa, 5 araw, 3 araw, ay bayaran niya pagkatapos ng Ramadan, mas mainam na agad-agad na mabayaran. Pero ang pag-ayuno sa Ramadan ay tungkulin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan ito ay obligado sa atin na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O kayong mga nagsisampalataya, ipinag-utos sa inyo, itinalaga, nakuutosan sa inyo ang pag-aayuno. At kung saan ito ay ika-4 na haligi ng Islam. At ang pag-aayunong ito ay kabilang sa haligi ng Islam na dapat gampanan ng taong nasa kanya yung kondisyon na binanggit natin. Okay. Ang panglima ay ang tinatawag na Hajj. Ang Hajj ay ikalimang haligi ng Islam. At ito ay tungkulin ng lahat ng Muslim na nasa tamang gulang, tamang kaisipan, may kakayahang pisikal at pinansyal sa paglalakbay patungo sa Hajj. At ito ay isang beses iobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay ng isang tao. Sa buhay ng isang mananampalataya. Isang beses lang ito iobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan dapat ay ito ay gampanan natin sa abot ng ating makakaya
kapag nasa atin ang tinatawag na mga kondisyon. Dahil ito ay hindi ito pinabayaan ng mga sahaba na kung saan isagawa. At ang magsagawa ng pangalawang Hajj ay hindi na obligado, ngunit nandun pa rin ang malaking gantimpala at ito ay para sa kanya sunnah na lamang. Ulitin ko na ang lahat ng Muslim ay dapat alam niya ang 5 haliging ito. Nakakalungkot na matagal na sa Islam. Pag tinanong mo ilan ang haligi ng Islam, hindi niya alam. At ito ay haligi. Hindi ito sunnah. Hindi ito basta wajib, kung hindi haligi, arkan ng Islam na dapat alam natin at naiintindihan natin. Una rito yung syahadatan, pangalawa yung salah, pangatlo yung zakah, pang-apat yung pag-ayuno at yung tinatawag na saum Ramadan, at pang-5 yung tinatawag na Hajj. Lipat naman tayo sa tinatawag na 6 na haligi ng pananampalataya. Naipaliwanag natin yung haligi. Anong ibig sabihin ng iman? Ang iman, yung paniniwala. At ito yung alam natin. Ang paniniwala ay ito yung nanggagaling sa puso. Sinasabi ng ating bibig o dila at ginagawa ng ating katawan. At ang ating pananampalataya ay nanggagaling sa puso, pinaniniwalaan ng puso, sinasabi ng dila, ginagawa ng ating katawan. At ito ay tumataas sa pagitan ng gawaing kabutihan. At ito ay bumababa sa pagitan ng kasalanan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay may mataas at malakas na pananampalataya, ang kanyang mga gawain nakikita mong marami. At kapag ang isang tao ay bumababa ang kanyang pananampalataya, makikita mo na nababawasan yung gawain niyang kabutihan at unti-unti siyang nakakagawa ng tinatawag ng mga kasalanan. Sa magitan ng kasalanan, bumababa ang iman. Sa magitan ng mga kabutihan, tumataas ang iman. So, ang iman ay ito yung kung saan sinabi ng ilan sa mga pantas, ang pananampalataya o iman, ito yung kung saan kailangan dalisay na nagmumula sa puso natin na para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito yung pagsunod sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag na iman na kung saan may mga haligi ito. At ang haligi ng pananampalataya ay 6. At ang 6 na ito ay kung saan hindi ito basta-basta wajib, kailangan paniwalaan natin dahil haligi ng pananampalataya. Isa man ang hindi mo paniwalaan dito ay hindi tanggap ang iyong pananampalataya. At ang delikado sa tinatawag na kung saan tinatawag na iman ay hindi katulad ng kung saan ibang mga gawain. Ito, ang iman is either tawagin nating kufr o iman. Pananampalataya o hindi pananampalataya. At ang pananampalataya natin, kailangan kumpleto ang tinatawag na babanggitin natin. Number 1, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang unang haligi ng pananampalataya. Ang maniwala ka na si Allah, ang nag-iisang Panginoon, na Diyos ng lahat ng nilikha. Ang maniwala ka sa kanyang pagkapanginoon, na nag-iisa lamang siya na tagapaglikha. Nag-iisa lamang siya na kung saan nagmamayari ng lahat, at nag-iisa lamang siya na nangangasiwa ng lahat. Ang maniwala ka na si Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisang Diyos, na ang lahat ng pagsamba na nararapat lamang sa Kanya ay dapat mong ialay lamang sa Kanya, at ang mga pagsambang ito na nararapat lamang sa Kanya, huwag mong ibigay sa iba bukod sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maniwala ka sa mga pangalan at mga katangiang binanggit sa banal na Quran at pinatotohanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan mga pangalan ng katangian niya
na hindi natin ito dadagdagan, babawasan, babaguhin. Kung ano yung pagkabigkas, paniniwalaan natin na kung saan naaayon sa pananaw ng mga sahaba, mga tabi'in at mga taong mga mananampalatayang sumunod sa kanila. So, ang paniniwala, ang unang haligi ay maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang maniwala ka na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga anghel na nilikha mula sa liwanag. May detalye din ang tungkol dito. Ang maniwala ka sa lahat ng mga kasulatan na kung saan ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakahuli ay ang banal na Quran. Ang mga kasulatan na original na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwalaan natin na ito ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tukoy na lugar o di kaya ay tukoy na panahon na kung saan ayon sa propetang binigyan nito. Maring itanong ng ilan na kung saan, kung gano'n, naniniwala pala kayo sa mga naunang aklat, bakit hindi kayo naniniwala sa tinatawag na Biblia? Kami o tayong mga Muslim ay kung saan, ulitin natin ang stand natin, naniniwala tayo sa lahat ng ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, nalaman man natin o hindi, meron tayong paniniwala. Kung meron man, tayo ay naniniwala talaga. Tulad ng binanggit, Taura, na yung original, pinahayag kay Prophet Musa alayhi salam, yung Zabur na ibinahayag kay Propeta Daud alayhi salam, yung Injil na ipinahayag kay Propeta Isa alayhi salam, yung binanggit na Suhuf kaya Al-Kitab na ipinahayag kay Propeta Abraham o Ibrahim alayhim assalam. Yung mga original binagay sa kanila, tayo naniniwala na galing yun kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi gawa-gawang kwento na nagkaroon ng propeta, nagkaroon ng aklat. Tayo ay naniniwala dahil ito'y sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano naman ang kaibahan ng paniniwala natin sa Quran doon sa mga nauna? Una, pareho tayong naniniwala na kung saan ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang Quran ay kalamullah, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung Quran na nakasulat sa mushaf, na nakalagay sa libro. Ang Quran na kung saan nakalagay sa mushaf. Yung aklat na kung saan tinatawag ng mushaf. Yung nakalagay doon, yung nilalaman doon, yun yung salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aklat na ito ay tinatawag ng mushaf. Ang Quran yung laman. Okay. Yung mensahe, yung salita na kung saan ito'y salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bahagi niya. At perpekto ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo naniniwala 100% salita ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kaibahan ng Quran, ito'y paniniwalaan natin na isa sa buhay, isa sa buhay ang Quran na ito. Ang mga naunang aklat ay kung saan pinawalang bisa. Ang lahat ng kautusan doon, nung dumating ang Quran, pinawalang bisa niya ang mga nauna. At hindi nangangahulugan na ito ay sinasabi ng Quran, hindi yung salita ng Diyos. Kung hindi, yung mga naunang aklat na mga original ay pinawalang bisa ng Quran sapagkat ito yung pinakahuling salita o utos o memo na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Salita niya ito, pag-uutos niya ito, at ang Quran ay nagnasikh, nagpawalang bisa sa lahat ng mga naunang aklat. Ibig sabihin, kung mayroong mang original na Taura, o kaya ay Suhuf, o kaya ay Injil, o kaya ay Zabur, sa time natin ngayon, original mismo, ay hindi natin ito isa sa buhay. Ngunit paniniwala natin, kung original to, na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang tanong ay sino ang magpapatunay na ito ay original. Ngunit tayo, kung mayroon man original, ito'y hindi isa sa buhay. Dahil ito yung ipinadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para bagang memo ng isang kumpanya. Unang memo,
Nagsabi ang kumpanya o ang pinaka-head ng pasok nyo ay 6 na oras. So pumapasok tayo, nagtatrabaho tayo, 6 na oras. Pagkatapos ng marami ng trabaho, ay binalik niya sa standard, sabi niya, ngayon, ang pasok natin ay 8 oras. Saan natatanggapin natin sa dalawa? Yung una na 6 hours o yung bago na kung sa pinaka-latest ay na 8 hours. Of course, ang susundin natin ay yung bago. Kasi utosan yun ang ipinag-utos ng ating pinaka-superior. Okay. Kapag sinunod natin ang bago, hindi nangangahulugan, hindi tayo naniwala sa sinabi niya. Pwede ba natin sabihin sa boss natin, Sir, ang pasok ko 6 hours kasi doon yung may pirma ka dito yung una Ano sasabihin ng boss natin? Sabihin niya, yan ay unang memo at ito yung pinag-utos ko sa iyo ngayon. Oo, salita ko yan nung una. Pero ito ngayon yung pinag-utos ko para sa iyo dahil ito yung ikabubuti sa aking kumpanya. So susundin natin yan at tayo ay hindi nagrereklamo dyan dahil memo ito na naayon sa sistema. Okay. Ang Panginoon natin, ganun din. Hindi niya itinatanggi, mayroon siyang sinabi. Bakit kino-confirm niya na mayroon siyang pinadalang salita, batas. Pero hindi nangangahulugan na hukayin mo yun at isabuhay mo rin at ito ay huwag mong paniwalaan. Once na hindi ka naniwala sa Quran, hindi ka na rin naniwala sa lahat ng aklat. Kahit panghawakan mo pa yun at isabuhay mo yung tinatawag na original. Ngayon is walang original ang hawak natin na sinasabi ng ilan na kung saan unang aklat, bagong tipan, lumang tipan, ito ay mga saling lingwahe na hindi ito original. Okay? So, balik tayo sa Quran. Ang Quran, ipaniniwalaan natin na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa buhay natin, gagampanan natin ayon sa kung saan paliwanag sa atin ng Quran, sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tinuro sa atin ng mga pantas. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay maniwala sa lahat ng sugo. At ganun din, lahat ng sugo na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala natin, ngunit ang pinakahuli ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kaibahan ng paniniwala natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya, tulad sinabi natin, susundin natin siya sa mga pagsamba, yung pamamaraan niya. Okay? Hindi tayo pwede magsabi na kay Moses lang ako, o kaya kay Jesus lang ako, o kaya kay Abraham lang ako. Hindi ito magiging sistema dahil once na ang isang tunay na mananampalataya ay tumanggi sa isang propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung mga nagpapanggap na mga tinatawag na bulaang propeta. Once ang isang tao hindi maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi na rin niya pinaniwalaan ng lahat ng propeta, lahat magmula kay Adan. So isa man ang hindi panampalatayaan, hindi paniwalaan na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala ay parang hindi mo na rin pinaniwalaan ang lahat ng mga sugo. Halimbawa, mamili ka lang ng propeta mo, 5 lang ang paniwalaan ko, at ang iba hitanggihan mo, lahat yan ay hindi mo na napaniwalaan. Okay? Halimbawa, ang mga taong naniwala lang kay lahat ng propeta, maliban kay Jesus, hindi niya pinaniwalaan sa Jesus, hindi na rin siya naniwala sa lahat ng propeta. Okay? So, kay Propeta Muhammad sallallahu si Prophet Muhammad sallallahu ay huling sugo. Tulad ng Quran, huling revelasyon. Final Testament. Si Propeta Muhammad sallallahu ay huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kung mayroong pang dumating na propeta, pagkatapos niya, ay hindi ito tunay na propeta. Okay. Hindi siya sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang pinakahuling propeta. Okay. So, ang paniniwala doon ay kung saan tulad na sinabi natin, susundin natin, paniniwala natin lahat ng sinabi niya, susundin na natin ipinag-utos niya, iwasan ang mga ipinagbawal niya, at hindi tayo gagawa ng anumang uring pagsamba maliban sa pamamaraang ginawa niya. Okay. Ang panglimang haligi ng Islam ay ang tinatawag na maniwala sa huling araw.
tayong mga tao o lahat ng may buhay ay mamamatay. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay titikim o dadaan sa kamatayan o dadaan ng kamatayan. Tayong lahat sa mundong ito ay namumuhay na kung saan temporary. Tayo ay temporary. Lahat na nakikita mo temporary. May umpisa na kung saan mayroong hangganan. Ang huling araw, kaya tinawag siyang Yawmul Akhir, huling araw, dahil ito na yung pinakahuli. Na may umpisa, walang hangganan. Pag namatay ang isang tao, dadaan sa kanyang libingan, then bubuhayin sa araw ng paghukom. Sa paghukom, hahatulan ng mga taong kung saan namuhay sa mundong ito. Itatanong sa atin ang ating obligasyon. Gagantimpalaan ng mga taong nagpakabuti, parurusahan ang mga taong hindi nagpakabuti. At doon ang tinatawag na Yawmul Hisab. Bibilangin lahat. Yan ang pinakamakatarungang araw. At hindi po pwede na ang isang tao na hindi gumawa ng kabutihan, hindi nanampalataya, napapasukin ng Panginoon sa paraiso sa pamagitan ng kanyang pangarap. Marami kasi mga tao na sabi niya, mahal ako ng Diyos. Pero hindi niya ginagawa ang tungkulin niya sa Diyos. So, magiging dito sa kumpanya, halimbawa, nagtatrabaho, taong pumapasok palagi, sumusunod sa policy ng kumpanya, at isang taong hindi pumapasok at hindi sumusunod sa policy ng kumpanya, sa araw ng sahod kaya, ang dalawang ito ay bibigyan ng sahod? Kung bigyan ito itong dalawa ng sahod, wala rito yung katarungan. Mawawala ng gana na magtrabaho pa ang mga masikapin. Okay? Kung ito ay bigyan ng sahod. Kung hindi siya bigyan ng sahod, yun ang tinatawag na makatarungan. Okay? So, hindi magkaparehas ang mga taong nagsusumikap at mga taong hindi nagsusumikap sa mundong ito. Lalong-lalo sa kabilang buhay, ang mga taong naniwala na nag-iisa lamang ang Diyos, na siya si Allah subhanahu wa ta'ala at sumamba sa Kanya, sumunod sa lahat ng ipinagutos niya at namatay dito, hindi ito katulad ng taong hindi sumunod at hindi naniwala sa Kanya. Okay. Pagkatapos ng paghukom, mayroon tinatawag na paraiso at may tinatawag na impyerno. At doon, may umpisa, wala nang hangganan. Ang huli ay maniwala sa tinatawag na tadhana. Tayo sa Islam naniniwala na ang lahat ng nangyari ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinahintulot niya. Okay? Sa mga ipinahintulot niya mangyari, mayroong mga kung saan ipinahintulot niya na kung saan mahal niya at may ipinahintulot niyang hindi niya mahal. Yung lahat na nagagawang kabutihan, ipinahintulot niya at minamahal niya ito tulad ng pagsamba sa Kanya, pagbibigay ng kawang gawa. Ang mga nangyari, halimbawa ng mga masama tulad ni Shaitan at mga kampo ni Shaitan na mga nangyaring gawaing kasamaan, ipinahintulot ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na may wisdom. Okay? May wisdom. At siya nakakaalam kung ano ang pinakadiwa at hangarin dito, ngunit hindi niya gusto yung gawain ni Shaitan. Okay? Hindi niya ito gusto, pero may hikma na nandyan yung masama. Okay? So siya nakakaalam. So sa atin, naniniwala tayo sa lahat na nangyari sa atin na ito'y tinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag naintindihan ng isang tao ang tadhana na kung saan lahat, tayo ay magsisikap ay base sa tinatawag na kaalaman at kakayahan natin, sa kabutihan na mag-ingat, sa mga masasama, iwasan ito at gumawa ng kabutihan. At sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin, tayo ay pagmamayari ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang tinatawag na paniniwala sa tadhana o qadar. At hanggang dyan lamang, ito yung dito natin tinatapos. Sa mga susunod na pag-aaral ay ipapaliwanag natin ang mga mahalagang tungkulin natin muli sa Islam, ang ikalawang episode inshallah ta'ala. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.